tinatanong ko ngayon na narating mo to lahat, ano naman ang sinasabi niya? Yeah, especially at 34 years old. I mean, syempre, nung pinopostehan ka niya, I would assume high school, college ka na ito. So medyo Kung malaking... ngayon, ginagawa pa rin niya, ewan ko na lang. Ang cute nyo, malamang. Ang cute, oo. So, at this point ba, in your life, no? Ganun pa rin ba si Daddy in terms of tatawag pa rin sa'yo? Alam ko, hindi na kayo magkasama sa bahay, di ba? So, ganun pa rin ba in a way? Actually, wala nagbago. Pinopostehan ka pa rin sa mall. Nakakatuwa. Meron ngayon, recently, medyo mostly positive na siya. Kasi sa pinapakita ko sa Ilagan, more on pinahayaan niya na ako maglaro ngayon. Parang sinasabi niya na sa lahat ng naging achievement, parang okay naman na siya. Parang nakikita naman niya na nag-grow ako. And still growing. Still At 34. growing and lumalaban. Matalino si Coach Art. Alam mo alam ko kung bakit eh. Kasi napagtuktong ko yung timeline eh. Siyempre, nung medyo high school pa college ka, nagde-develop pa lang ang katawan natin, di ba, as teenagers. Eh, pagka napikon si Art sa kanya, si Arth sa kanya, kaya pa ni Daddy Art siya eh. Ngayon, mas malaki na ang katawan. Pero, to be fair kay Coach Art, grabe pa rin ang katawan. Condition pa rin ang katawan ni Coach Art. Yun ang panglaban nila eh. Yung age nila talagang condition pa. Can I just say, Mika, kasi, nung kanina pa niya kinakwento to, ako kasi, I grew up as a San Miguel fan. Like a real fan. Okay? As in, kami yung like tipo... how you are with the Lakers? Yes. Okay. But, sa, like our family, I grew up in Naka-red and white ka ngayon. Ayan, San Miguel. Kakanood ko lang kasi ng Last Dance eh. Last Dance. Okay. Ulit. So, anyway, kami yung tipong, we have a big family and kami yung tipong mag-aantay sa daddy mo, no? After the game, ultra pa nung time na yun, hindi pa siya Phil Sports Arena. Aantayin namin. Then this is from the time of Samboy Lim to time nila Coach Olsen, no, nila Dynamite Danny, na yung mga auntie ko pupunasin yung mga pawis. Yung mga tipong ganun, Papa fan sign. Kaya, fast forward, naglaro ako, obviously, and then I got drafted by Alaska. Assistant coach namin nun, si Coach Jolas. I kid you not, yung that night, team dinner, sabi ko kay Coach Jolas, Coach, galit na galit ako sa'yo dati. Sabi ko. Kasi madalas maglaban San Miguel, Alaska. Time na yun. And si Jolas, kaya tawag sa kanya, Mr. Clutch. Yes. Kasi nga, he would break the hearts of the beer men. And kaya inis na inis ako sa kanya. And yun ang unang sinabi ko sa kanya. Kaya, nasa starstruck ako. Pinalaro ka pa rin naman niya. Hindi. Okay. So, kaya nasa starstruck ako, actually, hanggang ngayon, I don't take it for granted. Pag nakikita ko sila Coach Olsen, sila DI, kasi parang bumabalik ka sa childhood mo eh. Diba? Ngayon kasi dahil medyo lumit na yung mundo natin, diba? Pero I'm sure si Arth, dahil sabi nga niya, nakikita niya na maliit niya, kala niya mga normal na tao lang, but later on, you realize, extraordinary people pala tong mga to. Actually, until now, pag nakikita ko sila, Tito DI, sila Tito Olsen, parang thankful ako kasi sila pa rin yung connection na pwede kong makausap. Parang, parang hindi sila yung tipo na idol. Parang normal lang sila na nagmamahal. And also, nag-Hinebra rin si Art eh. Diba? Ilang years ka sa Hinebra? 5 years. 5 years din. Kumbaga, nagtagal din talaga si Art. Coach team na to, no? Coach team na to. Yeah. May isa pang story yung nung nasa San Miguel si Daddy, tapos na lipat sila ng Hinebra. Nung time na yon sila, Mark Caguiwa naman ang mga players, JJ Hellerban, Eric Menk. Nung nasa Hinebra ako, naging teammate ko rin si Mark Caguiwa. So, parang nag-full circle ka. Kaya parang, sabi ni Mark, parang kailangan ko na mag-retire. Kasi yung tatay sa kanyang anak. Hinabat pa. Oo nga. Pero sa tingin mo, ano yung pinaka-proud sa'yo yung daddy mo? Saan siya sa'yo pinaka-proud? Yung feeling ko yung longevity. Yung longevity na kasi para sa akin yung na-realize ko ang injury ang talaga ng player, kalaban ng player. And I think yun yung
nilalabanan ko until now, yung longevity ng Ilan taong ka na, JP? 20-something. 20. O sige, 20-something. 29. Pag napag-uusapan yung longevity ng career, ganyan, anong nasa isip ng player na nasa 20s? Kumbaga parang, lalo na ngayon, marami ng skill work, marami ng, kumbaga parang paano mo sa tingin tatagal ka? Anong nasa isip ng isang 20-plus-year-old player? Kailangan mo lang alagaan din kasi katawan mo talaga. So, yung puyat, kailangan iwasan mo yan. Ganyan. Kasi yung average ng age na MPBL ngayon, parang 24, 25. Yung mga bata na galing sa college, rekta na sa Wala MPBL. ka sa kategorya na yun. 28 ka na. We have to remember, they have Alex Cabagnot in their Tama. team. So, kunwari Special, sa'yo, JP, syempre si Art, na-expose siya sa PBA, ganyan, ikaw, as part of the Ilagan Isabela Cowboys, with Art de la Cruz and Alex Cabagnot, ano yung pakiramdam nun para sa'yo? Sa akin siguro may pressure ng konti Okay. kasi lalo na pag nakakasabay mo sila sa loob ng court, parang ganun. Parang pag nasa loob ka ng court, ikaw yung automatic na mag-a-adjust para sa kanila eh. Okay. Oo. Kasi si Kuya Alex, pagdating sa practice naman, grabe yung work ethic niya. So kahit yung extra work na ginagawa niya, go hard talaga siya. Parang ganun. Okay. Alam mo, itong Ilagan, di ba, they came 2 seasons ago? Tama? Yeah, Two. season 7. last year. Yeah, season 7, no? Kumbaga, in the last seasons na nandun si Art, no? Parang ako as a reporter, I would always talk to him about kumusta yung conditioning mo, kumusta yung rhythm mo, ganyan-ganyan. And he was, he admitted naman na parang medyo inaano ko pa ganyan-ganyan. And then recently, in one of his best player interviews, sinabi mo na you would like to thank Ilagan for their patience, no? Bakit mo nasabi yun, Art? Kasi yun yung reason kung bakit ako nahirapan bumalik sa pro kasi injury nga. And ang Ilagan ang naging parang nag-take ng risk para kuhanin ako. And thank you sa Grabe ang story, thank you sa mga bosses and tumulong din si Boss Delph ang isa one of the Sino yun? ang nag-push Bago ba yan? Shout JP, out. For JP, talking about you adjusting with like Alex, you're now known as a shooter. Like, pero nung naalala ko, I don't know if you remember, nag-abot pa tayo sa high school eh. Pero parang, kailan ka ba? Nagpapabata ka na naman. UP that time. Nasa UPIS kaming tatlo nila, Javi won. Okay. Sila sa NU, ang lalaki nila eh. Hindi, ito lahat sila, they were like, Gayot sila, Batad, si Hubert, sila Dyke. Di ba nag-champion pa ata kayo nun eh. Note nung word na gayot. Gayon. Gayot. Bago yun. Pero, Google nyo. correct me if I'm wrong, that time, big man ka pa. Big man Yun na talaga. nga. Ang laki nila, they were dominating the high school. Pero kailan ka nag-transition to a wing? Na shooter sa wing? Actually, itong Ilagan, days ko. Kasi nung Zamboanga. Zamboanga, big man siya eh. previous team ko sa Zamboanga, naglalaro ko ng 4. Ayun na nga eh. So, nung dito sa Ilagan, sabi In-invite ka ni Coach Louie. sabi ni Coach Louie, mag-3 ka. Sabi niya ganun sa akin. O kasi nung nasa Zamboanga ka, nandyan sila Abdul, Gabat, ang dami Sila. mga rin eh. Oo. So, sa practice kayo nagbabantayan? Hindi. Magkakampi kami. Okay. Okay. So, nung time na yon, nung kinuha ko ng Ilagan, kasi una kong tanong, sino mare-retain or kung sino kapestuhan ko. Kasi syempre, si Kuya Art, kung maglalaro ako ng 4, ayaw niya naman ibigay yung pwesto niya, di ba? Parang gano'n. So, nung time na nag-Ilagan ako, nung first practice namin, sabi ko, sana mag-fit ako sa team na to. So, nung sinabi ni Coach Louie na maglaro ko ng 3, so, yung opportunity na hindi ko sasayangin, parang gano'n. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.